Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is soul. So, when we say soul, it is in scripture, soul or have nefesh, chikip shush, does not primarily mean kaluluwa but life itself. The living person as a whole. It signifies breath, vitality, and existence, encompassing both body and spirit. To lose one's soul is to lose life with God. Thus, the soul is not a ghostly part but the person's very life, entrusted to God for eternity. So, ayon po sa Mark chapter 8 verse 36, what good is it for someone to gain the whole world yet forfeit the soul? So, ayon po sa ating katuruan, sinasabi ito na soul means your life itself. So, ibig sabihin nito, ang kaluluwa ay hindi lang bahagi ng katawan o isip. So, ito ang buong buhay mo. Kung sino ka, paano ka, at kung paano ka huminga, paano ka mag-isip, or hindi hiwalay na entity lang na nakatira sa loob mo. Ang kaluluha mo ay ang buhay mong ibinigay ng Diyos, kasama ang katawan, pag-iisip at damdamin. Next is soul means your life in God. So, hindi lang ito tungkol sa physical na buhay or sariling kakayahan. So, ang kaluluwa mong buhay ay may ugnayan sa Diyos. Ibig sabihin, kapag ikaw ay namumuhay para sa Diyos, sa kanyang mga layunin, sa pagsunod sa kanyang kalooban, doon makikita ang tunay mong buhay bilang kaluluwa. So, ang buhay mo sa Diyos ay buhay na may kabuluhan, may direction, may pananampalataya, may pagiging banal. Next is soul means your life for eternity. So, hindi lang buhay ngayon o hanggang sa kamatayan. Itong kaluluwa ay may pananaw na nangangalog sa buhay ng walang hanggan. So, ang iyong pagpili mo ngayon, ang iyong pananampalataya, ang iyong kaugnayan kay Diyos o sa ating Lord, lahat may epekto sa kung ano ang mangyayari sa iyong kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. So, sa applications naman po, aspire to be incorruptible. So, hangarin mong hindi masira ang iyong kaluluha, hindi sa kasalanan, hindi sa pagpapabaya, hindi sa mga bagay na magpapahamak sa iyong relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, magiging matatag sa moral at spiritual na integridad. So, huwag mong hayaang ang kasamaan, makasalanang bisyo o maling desisyon ay magdulot ng pagsubok sa iyong kaluluwa. Next is a mass good work. So, gawing mabuti, tumulong sa kapwa, maglingkod, magbigay, magmahal ng totoo, maging tapat, magpakumbaba, magpatawad, magsikap sa katarungan. Lastly, and aims for God's approval. And ayun lang po, maraming salamat.